Babala. Ang kwentong maririnig mo ay mula sa mga paniniwala, sa mga lihim na matagal nang ibinubulong sa dilim. Bawat sulok ng lugar may tinatagong hiwaga, pero tandaan mo, hindi lahat ng lihim dapat mabunyag. Ang maririnig mo ngayon, isa sa kanila. Maligayang pagdating sa The 13th Scream. Mag-subscribe ka na at i-click ang bell icon. Bago tayo magsimula, magpapasalamat muna kami. Maraming salamat sa lahat, lalo na sa ating mga solid na taga-suporta at sa mga patuloy na nagbibigay ng tiwala sa The 13th Scream. Suportahan din natin ang isa pang horror channel na nagsisimula pa lang, Alitaptap ng Dilim sa YouTube. Bagong boses ng kilabot, bagong ilaw sa dilim. Magsisimula sana ang lahat sa simpleng plano lang. College road trip, bonding. Kalimutan muna ang stress sa Maynila. Ako si Tristan De Villa, 22 taon, senior sa kursong Mass Communication. Tahimik akong tao, hindi pala kwento. Mas gusto kong makinig kaysa magsalita. Laging may dalang kamera kahit sa mga lakad na hindi kailangan. Sabi ni Karen, parang mas pinipili kong maging observer kaysa kasali sa kwento. Baka totoo yun, kasi mas komportable akong pagmasdan ang mundo mula sa likod ng lente. Si Karen naman, siya ang kabaligtaran ko. Palakaibigan, bukas ang loob, pero may lalim. Hindi siya yung tipo ng taong mababaw ang tingin sa buhay. May mga tanong siya na hindi mo agad masasagot. At kahit hindi kami opisyal na magkaano, matagal na kaming magkasama sa mga project, mga overnight edit sessions, mga biyahe sa fieldwork. Siya ang nagsabi sa akin, bago tayo sumabak sa totoong mundo, tara. Mawala muna tayo. Wala kaming solidong itinerary. Ang usapan lang, may kotse, may gasolina, at may kahit anong direksyon, sapat na yon. Naka-SUV ang pinsan ko na nasa abroad at iniwan sa akin ang susi para gamitin. Kaya sabi namin ni Karen, road trip na lang. Kung saan kami dalhin ng daan, dun kami pupunta. Noong una, masaya ang biyahe. Tanghali kami umalis, dumaan sa highway, kumain sa karinderya sa gilid ng kalsada. Kwentuhan, tawa, music. Yung tipo ng simula na parang walang masama sa mundo. Pero habang papunta kami sa tinarget naming spot sa may bundok, napansin kong may alternative route sa GPS. Isang shortcut daw. Isang liko lang daw yon. Makakatipid kami ng halos 1 oras. Chika, tanong ko sa kanya habang hawak ang manibela. Basta ikaw ang driver, ako ang DJ, sagot niya. Kumaliwa ako sa kalsadang yon. Makipot, paikot at tila hindi ginagamit. Pero malinis pa rin, kaya naisip kong safe naman. Habang paakyat kami sa bundok, napansin naming unti-unting nawawala ang mga kasunod at kasalubong na sasakyan. Wala na ring kabahayan. Sa bawat metro na tinatahak namin, parang lumalayo kami sa normal na mundo. Ang signal, unti-unti na ring nawawala. Huling text ni Karen, nandito na kami sa zigzag. Malapit na raw. Pagkatapos noon, dead spot. Tahimik sa loob ng sasakyan. Ramdam ko ang tensyon kahit hindi namin binabanggit. Nakatingin siya sa bintana, ako naman, tahimik lang na kumakapit sa manibela. May parte sa akin na gusto nang bumalik, pero may isa ring parte na parang hinihila ako paabante. Hindi ko maipaliwanag kung bakit, pero may kung anong nagsasabing dapat naming ituloy ang daan. Ilang minuto pa napansin naming naglag ang mapa sa GPS. Nagtataka ako pero hindi ko pinansin hanggang sa tuluyang naging blanco ang screen. Wala nang direksyon pero imbes na bumalik, umabante pa rin ako. Diretso lang naman to. Lalabas din ito sa kabilang bayan, sabi ko, pilit na kalmado. Pero hindi kami lumabas sa kahit anong bayan. Ang dinaanan namin ay isang makipot na daan, halos tinakpan na ng damo at ugat. Ang lupa, basang putik.
Walang karatula, walang palatandaan ng buhay, pero may kung anong humihila sa akin para magpatuloy. Hindi ako nagsalita. Ni Karen man, parang pareho kaming nakiramdam. Wala sa mapa to, mahina niyang sabi. Tumahimik ang lahat. Walang hangin, walang ibon. Kahit isang insekto, wala akong narinig. Nakakabiging katahimikan. Parang huminto ang oras. Parang naputol ang koneksyon namin sa mundo. At sa gitna ng katahimikang yun, bigla kaming lumabas sa isang lugar na hindi ko pa nakita kailanman sa kahit anong libro o TV show. Isang baryong mukhang inabandona, pero hindi basta iniwan. May mga bahay, may plaza. Pero ang bawat bubong, pader at poste, balot ng makakapal na malagkit na hibla. Hindi ito parang gawa ng gagamba. Mas makapal, mas organisado, parang sinadyang tabihan at patigasin. Sa bawat ihip ng hindi naming alam kung saan galing na hangin, parang sumasayaw ang mga hibla. Tristan, yung bubong, bulong ni Karen. May gumagalaw. Tinapakan ko agad ang preno. Hindi na ako nagtanong kung sigurado siya, kasi ako rin may nakita ako. Parang may humabol sa anino. Sa gilid ng bahay may mga malalagkit na hibla na nakaabot sa kabilang bahay. Parang mga tulay na ginawa ng kung anong gumagapang. Hindi ito mga abandona lang na bahay. Ito ay parang frozen moment. May kasero lang may kanin. May damit na nakasampay. Parang isang araw, huminto lang lahat. Bumaba ako para tingnan ang makina. Pagluhod ko, may nakita akong likido sa ilalim. Malapot, maitim, parang halo ng langis at dugo. Sinilip ko ang ilalim at doon ko nakita. Parang may tumusok. Hindi ito aksidenteng sira. Nilapitan ko pa para kumpirmahin at doon, sumabit ang braso ko sa isang manipis na hibla. Parang malagkit na sinulid. Sinubukan kong alisin, pero dumikit ito sa balat, parang ayaw bumitaw. Napamura ako. Kumalas ako pabalik sa SUV. Bakit? Tanong ni Karen. Sira ang makina at yung gulong. Pinutas. Hindi ito aksidente. May gumawa nito. Nakita ko sa mata niya ang takot, pero wala kaming choice. Wala na kaming signal. Walang ibang daan. Walang ibang tao. At unti-unti ang araw ay lumulubog na sa likod ng mga punong masyadong mataas para masilayan ang langit. Anong gagawin natin? Tanong niya. Nanginginig ang boses. Hanap tayo ng matibay na bahay. Kailangan nating magpalipas ng gabi. Hindi ko alam kung ako'y nagpapakatatag lang, kasi sa loob ko gusto ko na ring tumakbo. Pero saan? Paikot-ikot lang ang daan. Kahit GPS, sumuko na. Habang umaatras kami, may narinig kaming kaluskos. Sa bubong. Napalingon ako, wala akong nakita pero may pakiramdam akong hindi kami nag-iisa. Parang may kung anong bagay na marunong magtago sa mga sulok ng paningin. Hindi siya nagpapakita, pero alam mong nandoon siya. Humigpit ang hawak ni Karen sa braso ko habang nililibot namin ang baryo. Nagsimulang dumilim ang langit. Hindi normal ang dilim na to, parang may usok na walang amoy. Kahit anino namin, halos hindi na makita. Ang liwanag ng araw parang pinipigilan ng mga sanga. Ang mga bahay, tahimik. Wala man lang tunog ng hangin, pero ramdam kong may gumagalaw sa paligid. Tris, bulong niya, nanginginig. May sapot sa salamin ng kotse. Kanina wala pa yun. Hindi na kami bumalik. Hindi na kami lumingon. Sa bawat hakbang may bigat. Hindi sa katawan kundi sa loob. Parang may mga matang nakamasid mula sa itaas. Hindi mo sila makita pero nararamdaman mo. Parang may mga matang mabigat ang titig at bawat paghinga parang sinusukat. Parang ayokong tumuloy, bulong ni Karen. Mas delikado sa labas. Kailangan nating magtago bago gumabi, sagot ko. Kahit ako halos hindi na rin makapag-isip ng maayos. Tumigil kami sa harap ng isang lumang bahay. Yari sa kahoy pero mukhang
matibay pa. May karatula sa labas pero hindi ko mabasa. Ang pinto bahagyang nakaawang. Sa loob may mesa, may upuan, at isang lumang orasan na huminto sa 2:35. Dito na muna tayo. Humakbang kami palapit, pero bago pa kami tuluyang makapasok, tumigil ang lahat, ang hangin, ang kaluskos, ang paligid, para bang may humawak sa oras. At sa katahimikang yon, may boses, mababa, magaspang, parang dumaan sa lalamunan ng hayop at tao. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang. Pero sabay naming narinig ni Karen, walang bumabalik dito. At ngayong nandito sila, alam na nilang sila na ang susunod. Napatingin ako kay Karen. Hindi na kami nagsalita dahil alam naming simula pa lang to. Pagkasara namin ng pinto sa lumang bahay, naramdaman kong bumigat ang hangin, hindi dahil sa init, kundi sa uri ng katahimikang parang ayaw tumigil. Nagsusumigaw ang paligid sa pag-iwas. Parang bawat alikabok sa loob ay may itinatagong kwento at ayaw nitong maistorbo. Nilingon ko si Karen. Tahimik siya pero kita sa mata niya ang kaba. Pareho kaming basang-basa ng pawis kahit malamig na ang ihip ng hangin. Kinuha ko ang flashlight sa bag at sinimulan naming silipin ang loob ng bahay. Kahoy ang lahat. Sahig, pader, kisame. Amoy lumang kahoy at kung anong bagay na hindi ko maipaliwanag. Parang bulok na sinukluban ng tela. Ang sala ay may mesa na may mga platong may marka pa ng natuyong ulam. Sa kilid, may aparador na puno ng damit, mga blouse, panglalaking polo, damit pambata. Lahat maayos na nakatiklop. Parang iniwang nakaset ang buong bahay para sa hapunan. Pero walang bumalik. Parang isang araw, lahat ng tao ay bigla na lang naglaho. May mga laruan, bulong ni Karen habang tinuturo ang isang sulok na may stuffed toys. Parang may batang nakatira dito. Lumapit ako. May isang maliit na notebook sa tabi ng laruan. Drawing book. Puro stick figures lang. May mga bahay, araw, at sunod-sunod na malalaking kahoy. Paulit-ulit ang pattern. Pero sa bandang dulo, may drawing na kakaiba. Isang bahay pero balot ng linya. At sa bubong may hugis ng tao pero baliktad. Nakadikit sa bubong, parang nakasabit. Hindi ko sinabi kay Karen. Ayokong takutin siya pero sa loob-loob ko, alam kong hindi ordinaryo ang lahat ng to. Lahat ng parte ng bahay ay may kwento pero ang problema, hindi kami bahagi ng kwentong ito. Para kaming sumingit sa isang eksenang hindi para sa amin. Dito na tayo sa bahay na to? Tanong niya. Tumango ako. Mukhang mas matibay kaysa sa iba. Nilibot namin ang bahay para tiyaking wala ng ibang lagusan. Sa likod, may pinto na yari sa kahoy din. Kalawangin na ang bisagra. Tinulungan ko si Karen buhatin ang ilang lamesa at upuan para ikandado ang mga bintana at pintuan. Gumamit kami ng pako, tali at kahit anong makita sa paligid. Para kaming naghahanda laban sa isang bagyong hindi namin alam kung kailan darating. May parte sa akin na nagbibilang ng tunog. Bawat lagitik ng pako, bawat tunog ng kahoy na humihikbi sa puwersa. Gabi na ba? O masyado lang tahimik ang paligid? Pagkalipas ng halos isang oras, bumaba na ang gabi. At kasabay ng dilim, nagsimula na ring gumapang ang takot. Habang nakaupo kami sa sahig ng sala, may sindi kaming kandila sa gitna. Yun lang ang ilaw. Tahimik lang si Karen, nakatitig sa pader. Ako naman pinipilit magpanggap na kalmado, pero ramdam ko, tumitibok ng mabilis ang puso ko. May kaba na hindi mabura. Tapos, may narinig kami. Maliit, mahina, parang tunog ng kuko sa kahoy. Tumigil kami sa paghinga. Nagkatinginan, tapos wala na ulit. Akala ko guni-guni lang, pero ilang minuto pa, sunod-sunod na. Hindi mabilis, hindi rin mabagal. Parang may naglalakad.
Pero hindi sa sahig, hindi sa labas, parang sa kisame o sa loob ng pader. Tris, mahina niyang sabi. Nilapitan ko siya, umupo kami malapit sa dingding kung saan hindi masyadong naririnig ang tunog. Pinatay ko ang flashlight para di kami matunton pero iniwan namin ng kandila. Yun na lang ang nagbibigay ng liwanag. Maliit, nanginginig, parang anytime ay pwedeng mamatay. Habang nakaupo kami, napansin kong unti-unting dumadami ang mga anino sa paligid. Hindi gumagalaw. Hindi rin sigurado kung totoo. Pero yung epekto, ramdam. Parang pinagmamasdan kami ng mga sulok ng bahay. May mga sulyap na hindi mo makita pero naaamoy mo. May presensya na hindi naririnig pero nararamdaman mong dumadagan sa dibdib mo. Lumipas ang mga minuto tapos oras. Hindi na namin alam kung anong oras na. Wala nang relo, wala ring cellphone, pero ramdam naming gabi na talaga. At ang click-click na yon hindi tumikil. Paminsan may ilang segundong katahimikan pero babalik din. Minsan sa kanan, minsan sa kaliwa, minsan sa itaas. Parang sinusubukan tayong palibutan. Parang may gustong bumuo ng hugis. Gamit ang tunog. Bigla akong nakarinig ng bahagyang paggalaw ng bubong. Isang langit-ngit. Tapos may kaluskos. Hindi mabigat, hindi rin mabilis, pero sapat para maramdaman mong may bumubuntot sa paligid. Ang kandila nagsimulang mag-flicker. Yung tipong parang hinihipan ng hangin kahit wala namang hangin. May ilang patak ng pawis ang tumulo mula sa sentido ko. Hindi ko na ininda. Ayokong gumalaw. Ayokong lumikha ng kahit anong tunog. Tris, bulong ni Karen. Nanginginig na siya. Inabot ko ang kamay niya, pinisil ko. Huwag kang bibitiw, pulong ko. Isang iglap, parang may dumaan sa bintana. Anino. Mabilis, hindi mo maaaninag. Pero nakita ko ang liwanag ng kandila na bahagyang nag-react. Parang may bagay na tumakip sa ilaw sa loob ng isang segundo. Naghalo ang usok ng kandila at takot. Mahirap huminga. Muntik na akong tumayo, pero pinigilan ko ang sarili. Ayokong magpanik. Ayokong magpakita ng takot. Sa isang bahay na ganito, ang takot ang paborito nilang amoy. Ilang sandali pa tumigil ang galaw sa bubong. Wala na ring click. Tahimik. Nakabibinging tahimik. Pero hindi ito kalmadong katahimikan. Ito yung uri na parang may naghihintay o nagmamasid. Parang iniisip kung kailan ka bibigay. Pagod na pagod kami sa tensyon. Hindi ko na maalala kung kailan ko naipikit ang mata ko. Basta ang huling naaalala ko, hawak pa rin ni Karen ang kamay ko. Pinipilit naming maging invisible kahit alam naming matagal na kaming nakita. Pagtilat ko, umaga na. Pero iba ang amoy. Amoy lupa. Amoy bulok. Amoy na parang matagal nang nakasara ang bahay na to. Kahit kagabi lang ay may amoy pa ng kahoy at alikabok. Tumayo ako. Si Karen gising na rin. Tahimik lang siya. Pagtingin ko sa mga bintana, walang sira. Wala ring bakas ng pursahang pagpasok. Lahat ay nasa ayos. Ang kandila patay na. Sunog na lang ang mitya. Pero sa paligid nito, may mga alikabok na hindi namin alam kung saan nanggaling. Parang may huminga sa ibabaw nito. Pero may isang bagay kaming sabay na napansin. Sa sulok ng kisame may nakasabit na hiblang malagkit. Parang nagbabadya ng pagdating ng kung ano. Nandoon na ba yon kagabi? O ngayon lang yon? Wala kaming makuhang sagot. Pero si Karen bumulong lang habang nakatitig sa kandila. Basag ang boses niya. Mababa. Hindi na siya sigurado kung totoo pa ang mga mata niya. Tris, tulog ba talaga tayo kagabi? O pinagmamasdan lang tayo buong gabi? Wala pa ring nagsasalita sa amin nang lumabas kami ng bahay kinabukasan. Mabigat ang hangin kahit may liwanag na. Hindi mainit,
pero parang may kung anong tumatabing sa araw. Tiningnan ko ulit ang hibla sa kisame bago kami lumabas. Nandoon pa rin, hindi gumagalaw. Parang nanonood. "Ayos ka lang?" tanong ko kay Karen. Tumango lang siya pero hindi siya tumingin sa akin. Sa buong pag-ikot namin sa paligid, hindi siya bumibitaw sa maliit niyang sketchpad. Galing pa yun sa bag niya. Wala siyang sinasabi pero paminsan-minsan sumusulyap siya pataas. Sa mga bubong, sa kisame, sa mga anino sa pagitan ng mga sanga. Lumibot kami sa mga kalapit na bahay sa ilalim ng maagang araw. Hindi normal ang katahimikan. Dapat sa ganitong oras may mga ibon. Dapat may amoy ng umaga. Ang hangin ay mabigat. Amoy ng lumang lupa na hinaluan ng basang tela na matagal nang hindi ginagalaw. Parang nakabalot ang buong baryo sa manipis na tela ng lamig. Malamig na hindi dulot ng hangin kundi ng presensya. Ang una naming pinuntahan ay ang bahay sa kaliwa. May nakasulat sa pinto, "Silang hindi kilala, huwag papasukin." Binasag na ang lock. Maingat kaming pumasok. May amoy na nakakasulasok, hindi galing sa nabubulok, kundi mula sa loob ng kahoy mismo. Parang inipon ng takot ng mga dating tumira rito. Wala kaming nakuhang pagkain. Halos lahat ay pineste o inagiw na. Pero may nakita akong isang kahon na puno ng gamit pang-ukit, kutsilyo, matulis na bakal, martilyo. Kinuha ko ang mga kaya kong buhatin, hindi para sa pag-ukit, kundi kung sakaling kailangan naming lumaban. "Karen, tingnan mo to." Lumapit siya. Sa dingding ng kusina may nakasulat gamit ang uling. Hindi lang sila gumagapang. Sila rin ay naghihintay. Walang lagda, walang paliwanag, pero sapat na yun para bumilis ang tibok ng dibdib ko. Sa sumunod na bahay, doon namin siya nakita. Isang kwaderno, nakatali sa ilalim ng lumang mesang yari sa rattan. Parang sinadyang itago. Maalikabok, may mga mantsa na kulay kalawang. Binuksan ko. Mga pahina ng sulat kamay. Halatang minadali. Hindi sunod-sunod ang petsa, iba-ibang tinta ang ginamit. Pero isang bagay ang paulit-ulit na binabanggit sa halos bawat pahina. Ang tagamasid sa mga hiblang gumagapang sa dilim, lumikha ng daan, hindi para sundan, kundi para ikulong. Napatigil si Karen. "Ano yon?" Binasa ko ng malakas ang ilang bahagi. Noong una, akala namin normal lang na insekto, hanggang sa nakita naming may hugis ng mukha sa kisame. Hindi gumagalaw, hindi lumalapit, pero alam mong nakatingin. Ang tagamasid ay hindi umaatake agad. Gusto muna nitong maramdaman ang takot mo. Walang palya. Kapag nadikit ka sa hibla, kahit isang hibla lang, tapos ka na. Pakiramdam ko, biglang lumiit ang paligid. Parang ang mga salitang binasa ko ay hindi lang babala, kundi huli na. Pagbalik namin sa bahay, wala pa ring saysay ang orasan. Nakatigil pa rin sa 2:35. Pero alam naming palubog na ang araw. Ibang klase ang pagkupas ng liwanag. Hindi unti-unti, kundi parang hinuhugot ng kung anong bagay mula sa kalangitan. Habang nilalagay ko sa tabi ang journal, napansin ko si Karen. Nakatayo siya sa ilalim ng sinag ng araw na dumaraan sa basag na jalousie. Parang pinakikiramdaman kung gaano pa katagal may liwanag. Tila alam niyang bawat oras na lumilipas ay papalapit kami sa isa pang gabi. "Tris, may napansin ka ba sa mga bahay?" tanong niya. Mababa ang tono. "Anong ibig mong sabihin?" "Wala kahit isang bangkay. Wala ring senyalis na umalis ang mga tao. Lahat naiwan." Napatigil ako. Oo nga, lahat ng gamit maayos. Lahat ng bahay mukhang biglang iniwan. Walang struggle, walang bakas ng labanan. Para bang kusa silang nawala o kinuha isa-isa nang hindi lumalaban. Gabi na naman. At sa gabing ito, mas maaga nagsimula ang mga tunog.
Pero may bago. Isang low hum galing sa bubong, hindi mechanical, parang panginginig ng maraming paa sa kahoy, parang kinakalabit ang kisame mula sa loob. Napahawak si Karen sa taingan niya. Masakit sa loob ng ulo, bulong niya. Hindi siya tunog, parang vibration. Hinila ko siya palapit sa ilalim ng mesa kung saan itinago ko na ang mga kutsilyo at martilyo kanina. At habang nagsisimula ng manginig ang bintana, humigpit ang hawak niya sa sketchpad. Hindi ko napansin agad pero nagsusulat na siya. Hindi, nagdo-drawing. Hindi ko agad pinansin pero nang tumigil ang ingay sa kisame, tiningnan ko ang papel. Isang mukha, walang mata, malalim ang mga hukay, hindi tao, hindi hayop, pero may hugis. At sa bibig nito, may nakasabit na sapot. Bakit mo to din drawing? Tanong ko. Tumango lang siya. Galing sa panaginip ko. Pero parang hindi ako tulog. Hindi ko na siya tinanong pa. Alam ko sa sarili kong hindi rin ako sigurado kung tulog nga ba kami kagabi. Tumayo ako para tingnan ang paligid. Naghahanap ng pwedeng gamiting patibong o kung anumang paraan para gumawa ng babala sakaling may lumapit ulit. Dinala ko ang mga bakal at martilyo sa tapat ng pinto. Nilagyan ng tali at patak ng mantika mula sa lumang lata ng sardinas. Baka sakaling madulas kung may papasok. Walang kasiguraduhan, pero kailangang subukan. Umaga na raw ayon sa orasan ng katawan ko, pero parang hindi na nagbabalik ang normal na liwanag. Lahat muted, malamlam, parang dinisenyo para hindi mo makalimutang may nakatingin. Sa labas, pinilit kong humanap ng mapagkukunan ng tubig. Wala. Pero may poso sa dulo ng kalye. Matagal bago lumabas ang tubig, pero nang ginawa ito, hindi malinaw. May halong buhangin. Amoy amag. Isang patak lang sa palad ko may sumabit. Isang maninipis na hibla halos hindi kita. Mabilis akong umatras at pinunas sa damit ko. Pagbalik ko sa bahay, nakita kong nakaupo si Karen sa ilalim ng bintana, hindi gumagalaw. Binuksan niya ang sketchpad, tinupii ang isang pahina at inabot sa akin isang drawing sa aming dalawa. Pareho kaming nakahiga sa kama at mula sa itaas, may mga sapot na bumabalot sa amin. Parang hindi kami natutulog, kundi iniingatan. At doon ko nakita, sa mismong kwarto kung saan kami natulog kagabi, isang bagong hibla ng sapot, nakatali sa kisame, at bumababa, paunti-unti, papunta sa kama, para bang may gustong makadikit, para bang may gustong maramdaman kung gaano kalalim ang takot namin. At sa sulok ng silid, may isang salita na nakaukit sa dingding. Hindi namin nakita kagabi, pero andoon na yon. Umpisa pa lang to. Wala na kaming mapanghahawakang oras. Hindi na rin namin maasahan ang posisyon ng araw, parang gumagalaw ito sa paraang hindi na normal. Ang liwanag ay tila lumiliit at kahit tanghali pa raw, ang paligid ay may kulay na parang dapit hapon na hindi umaabot sa init, pero kailangan naming umalis. Nakatayo kami sa likod ng bahay kung saan kami pansamantalang nagkukubli. Doon, isang matandang daan ang lumilitaw sa likod ng mga damo. Isang landas na parang matagal nang hindi tinahak ng kahit na anong nilalang. Inapakan ko ang simula ng trail. Mababaw ang lupa, parang bagong ginalaw pero walang bakas ng paa. Wala ring tunog ng mga ibon o kulisap. Tahimik ang gubat na iyon. Hindi normal, hindi tulog, parang patay. Sigurado ka ba? Tanong ni Karen. May hawak siyang patpat na pinalibutan ng basang tela. Kahit wala kaming apoy, gusto naming may kahit anong sandata. Wala tayong makikita kung hindi natin susubukan. Baka may ibang daan palabas, sagot ko. Kahit sa tono ng boses ko, naramdaman ko ang kaba. Bawat salitang lumalabas sa bibig ko ay pilit kong pinatitibay.
Hindi para sa akin, kundi para sa kaniya. Nagsimula kaming maglakad. Sa bawat hakbang, naririnig namin ang bahagyang langit-ngit ng sapot sa mga dahon. Unti-unting nagiging puti ang berdeng paligid. Ang mga punong dati luntian, ngayon ay may balot ng makakapal na hibla. Parang sapot ng higanteng gagamba na hindi pa nakita. Hindi ito ang karaniwang gubat na pamilyar sa mga bundok ng probinsya. Ito'y parang ibang mundo. Isang mundong inabandona ng buhay at sinakop ng katahimikan. Sa paglalakad, napansin namin ang kakaibang amoy. Hindi lang amoy ng bulok, kundi parang basang tela na iniwang nababad sa dugo, pinagsama sa alimuom ng amag at sapot. Sinundan ko ang pinanggagalingan nito at sa bandang kanan ng daan ay may nakita kaming isang bagay na tila nakasabit sa pagitan ng dalawang punong malalapit sa isa't isa. Isang cocoon. Nakasabit ito sa dalawang sanga, halos kalahating metro ang laki. Matanda na ito, halos kulay abo na. Pero may laman pa at sa isang iglap, gumalaw ito. Mahina lang. Isang panginginig lang ng tela. Pero sapat na para umatras si Karen. Tiningnan ko siya. Nanginginig ang mga labi niya. Hindi na niya sinubukang tanungin kung ano yon. Sa likod ng mga mata niya, alam kong may hinala na siya. Lumapit ako ng kaunti. Kinuha ko ang matulis na bakal mula sa bulsa ko at sinundot ang sapot. Napunit ito at sa loob, bumagsak ang mga buto, bungo, tadyang, mga daliri. Buo pa ang anyo, pero tuyong-tuyo. Balot ng manipis na buhok at pinigang balat. Hindi na yun tao, hindi rin bangkay. Isa lang yang ebidensya na matagal nang may nawawala rito. Pagtingin ko sa paligid, napansin kong hindi lang pala iisa ang cocoon. Nasa mga sanga, nakatago sa mga anino, at ilan sa kanila gumagalaw pa. Ang ilan ay tila bago pa lamang, nanginginig parang may pulso mula sa loob. May nakita pa akong isang cocoon na may dulo ng paa ng tao na hindi na naiurong. Nakaturo pa rin ang mga daliri, nanigas sa huling sandaling hindi pa siya nababalot ng buo. Umalis na tayo dito, bulong ni Karen. Nanginginig ang boses niya at sa unang pagkakataon mula nang dumating kami sa lugar na ito, nakita kong puno ng luha ang mga mata niya. Pero wala nang luhang tumulo, parang tuyo na pati takot. At doon biglang gumalaw ang lupa, hindi lindol, hindi pagguho, kundi parang may bumukas na bitag. Biglang gumuho ang tinatapakan ko. Napasigaw ako, nabitawan ko ang metal na hawak ko. Nahulog ako sa mababaw na hukay, hindi malalim, pero sapat para magdikit ang balat ko sa basang lupa. Sa gilid ng mata ko, may gumalaw. Isang kamay, mahaba, maitim, parang paa ng insekto pero may hugis ng braso. Lumabas mula sa gilid ng hukay mabilis. Isang iglap lang at nasa gilid na ito ng ulo ko. May tunog ng madulas na galaw, parang balat na dumudulas sa kahoy. Bago ako makagalaw, isang sigaw mula kay Karen. "Tristan!" Hinagisan niya ako ng metal rod. Agad kong hinampas ang gumagalaw sa tabi ko. Tumilapon ito paatras at sa liwanag, nakita ko siya, ang nilalang. Hindi ko siya lubos na maaninag, pero sapat na ang liwanag para makita ang kabuuan niya. Isang katawan ng gagamba. Malaki, balot ng itim na balahibo, may 8 paa. Pero sa gitna ng likod nito, may nakalabas na katawan ng tao. Payat, parang bangkay. Mahaba ang mga braso. Nakalaylay ang ulo, walang mata. Ang bibig nito ay parang nanlalambiti, bukas. Walang ingay, pero punong-puno ng takot. Isang mukhang parang kilala mo pero alam mong hindi dapat umiral. At mula sa isa sa mga paa ng gagamba, may isang nakahook sa bibig ng katawan. Parang pinapasayaw ito. Parang puppet na ginagalaw gamit ang sariling paa nito. Tumayo ako, kumapit sa mga ugat at mabilis na umakyat. Pag-angat ko, agad kong inabot si Karen at hinila.
Tumakbo kami paakyat sa daan. Hindi ko na naramdaman ang bigat ng katawan ko. Adrenaline na lang ang nagpatakbo sa akin, pero mabilis ito. Sa gilid ng mata ko, gumapang ito pataas ng puno. Isang iglap, wala na sa lupa. Nasa itaas na ng mga sanga. Gumalaw ng mabilis, parang anino, parang hindi nadadama ng hangin. Tumalon ito sa kabilang puno, sa kanan namin, sa likod, sa itaas. Minsan, para bang naririnig ko ang pagigkas ng mga paa nito sa kahoy, pero sa ibang pagkakataon, tuluyang walang tunog ang galaw nito. Hindi ko na alam kung saan kami tatakbo. "Tingnan mo, ilaw!" sigaw ni Karen. Sa harap, may bahagi ng gubat na nabubuksan ng araw. Dahil sa sira-sirang kanopi ng puno, may mga sinag ng araw na tumatama sa lupa. Maliit lang ang espasyo, pero sapat para maramdaman namin ang init. Sapat para magkaroon kami ng kahit katiting na pag-asa. Agad kaming tumakbo papunta roon. Sa isang iglap, huminto ang nilalang. Nasa gilid lang ito ng liwanag. Tumigil. Gumapang pababa sa puno pero hindi tumawid. Parang may harang. Parang ang araw mismo ang pader na hindi nito kayang basagin. Tinitigan lang kami mula sa dilim. Hindi ito umalis. Hindi rin umabante. Tumigil lang. Parang naghihintay. Parang nakangisi kahit wala naman itong bibig na makikita. Pero naramdaman ko ang pakiramdam ng isang nilalang na alam niyang may oras siyang maghintay. Nasa gitna kami ng maliit na clearing. Halos hindi namin maigalaw ang katawan dahil sa pagod, sa takot, at sa liwanag na parang nauubos na rin. Umupo si Karen sa tabi ko, pilit pinipigil ang hingal. Sa unang pagkakataon, hindi niya isinara ang sketchpad niya. Binuksan niya ito. Nagsimulang gumuhit muli. "Bakit ka pa nagdodrawing?" Tanong ko halos pabulong. Para maalala ko kung anong itsura niya kapag bumalik tayo, sagot niya. Pero alam kong hindi niya sinasabi ang totoo. Isa na tong paraan ng isip niyang labanan, ang tuluyang pagkabali. Hindi siya umaatake para kumain. Parang tinatabi lang niya kami. At unti-unti naming naisip kung totoo yon. Mas matagal pa kaming maghihirap bago kami tuluyang mawala. Hindi ito tungkol sa mabilisang kamatayan. Ito ay tungkol sa mabagal na pagkasira, pagguho ng pag-iisip, at ang dahan-dahang pagkawala ng pag-asa habang pinagmamasdan ng isang nilalang na hindi kailanman nauuhaw sa dugo, kundi sa takot. Pagbalik namin sa bahay, wala na kaming oras para magtanong kung ligtas pa ba ang gabi. Ang natitira lang sa isip ko ay kung paano kami mabubuhay hanggang bukas. Basa pa ang likod ni Karen sa pawis at alikabok. Habang hinihila ko siya papasok sa bahay, napansin kong bahagya siyang napapanganga sa sakit. "Nagalusan ka ba?" tanong ko. Tumango lang siya, pinipilit itikom ang panga niya. "Sa sanga. Kanina." Di ko napansin. Pero okay lang. Hindi siya okay, pero wala kaming oras para pag-usapan yun. Wala kaming oras para umarte. Wala ring oras para matakot. Pumunta agad ako sa kusina ng lumang bahay kung saan may nakatambak na kalawangin na yero, mga basag na baso at ilang lata ng langis na tila ginamit noon bilang panggatong. Pinalapad ko ang isang yero gamit ang bato. Pumitas ako ng lumang kurtina at sinimulan kong gawin itong pambalot sa mga pako para gawing trap sa labas ng pinto. Sa sala, si Karen ay sinimulan ng sindihan ang mga kandila at inilagay sa paligid ng bintana. May mga bote siyang pinuno ng langis, pinasukan ng tela at nilapnos ang dulo gamit ang lighter na natagpuan niya sa isang kahon. Naglalakad siya ng paika-ika at bawat tapak niya sa sahig ay parang may tunog ng punit na laman. Tiningnan ko ang sugat niya. Hindi ito malalim, pero maaring magka-infeksyon kung hindi namin maaagapan. Hindi ko lang masabi. Ayaw kong dagdagan pa ang bigat ng gabi. Dapat
Huwag tayong sabay matulog, sabi ko habang inaayos ang bitag na may mga bubog sa sahig. Walang tulugan ngayon. Hindi siya sumagot pero alam kong sang-ayon siya. Tumango siya ng dahan-dahan habang patuloy na inaayos ang mga bote. Sa buong hapon, kahit pagod at nanginginig ang katawan ko, pinilit kong gawing parang kuta ang bahay. Sinakal ko ang doorknob ng alambre. Binalot ko ng tela ang isang upuan para maging panangga. Sa may gilid ng pinto, inilagay ko ang latang may langis at sinindihan ko ito ng dahan-dahan. Hindi malakas ang apoy, pero sapat para bigyan kami ng init at liwanag. Pinagpatong-patong ko ang mga sirang kahoy sa may bintana, pinakuan para hindi madaling mabuksan. Pinagtagpi ko ang bubog sa loob ng basahan, inilagay sa may hagdanan bilang bitag. Lahat ng iyon ginawa namin habang tahimik. Walang musika, walang usap, parang misa ng paghahanda sa sariling libing. Pinilit naming kontrolin ang bawat ingay, bawat galaw. Habang papalubog na ang araw, pinilit kong pakainin si Karen. Kumuha ako ng mga biskit na natira sa bag at binigay ko sa kanya. Kahit konti lang, sabi ko, kailangan natin ng lakas. Kinuha niya ito pero hindi siya kumain. Ilang segundo niyang tinitigan ang cracker tapos ibinaba niya ito sa sahig. Kung bukas wala na tayo, hindi ko gusto na may laman tiyan ko, mahina niyang sabi. Gusto kong maramdaman lahat para alam kong buhay pa ako. Hindi ko alam ang isasagot. Umupo na lang ako sa tabi niya at humawak sa braso niya, maingat na huwag tamaan ng galos. Habang naglalatag kami ng bitag, bigla kong naalala yung gabing nag-camping kami noong 2nd taon. Si Karen, malakas tumawa noon. Sobrang ingay niya sa kwento, parang walang makakapigil sa kanya. Lahat ng problema, kayang isara sa isang tawa. Pero ngayon, wala na siyang tawa. Tahimik na lang siya. At ang mga mata niya laging may pinagmamasdan kahit walang gumagalaw. Naalala mo ba yung ilog sa Batangas? Tanong ko. Habang nilalagyan ng langis ang pinto, hindi siya tumingin. Pero sumagot siya. Naalala ko yung lamig. Pero kahit lamig na yon, mas gusto ko pa rin kaysa dito. Tumahimik kami ulit. Tila ang mismong alaala ay naging sumpa dahil sa sandaling iyon, bigla kaming muling napatahimik sa takot. Pagsapit ng gabi, nagsimula na naman ang ingay sa bubong. Hindi na ito katulad ng dati. Hindi na ito parang mga hakbang ng pusa o kaluskos ng sanga. Mas malakas, mas tuloy-tuloy, parang may gumagapang, paikot-ikot, sinusukat ang buong bubong. Tumigil ako sa paghinga. Si Karen, nanigas sa pagkakaupo. Tinitigan niya lang ang pintuan. Hawak pa rin niya ang isang bote ng trap. Sindi na ang tela. Hindi siya umiiyak, pero ang mata niya punong-puno ng basang liwanag mula sa apoy, nagre-reflect sa takot na hindi niya na mailabas. Isang iglap, tumilapon ang isang bahagi ng bubong. Nalaglag ang ilang tabla at sa itaas ng kisame, may aninong gumalaw. Mabilis akong tumayo, tinutok ang isang bote ng trap pataas, sabay sindi. Tumalsik ang apoy, kumalat sa itaas. Tumigil ang gumagalaw, pero narinig namin ang pagtama ng mga paa sa dingding. Kumapang ito sa gilid ng bahay. Kasunod noon, nabasag ang bintana sa kaliwa. Pumasok ang malamig na hangin. May kasunod na huni. Mabagal na pag-scratch sa kahoy. Parang kuko sa lumang mesa. Tristan, sigaw ni Karen. Hinampas niya ng upuan ang kabilang bintana. Naputol ang isang paa ng upuan pero nabara niya ang butas. Ako naman dumampot ng isa pang bote ng apoy at inihagis sa may basag na salamin. Pumutok ito. Umusok. Naamoy ko ang sunog na tela, nasunog na alikabok at isa pang amoy. Parang balat na naluto. May sumisirit na tunog mula sa itaas.
parang malalim na hinga ng hayop na galit. Umakyat siya, sigaw ni Karen, nakatingin sa hagdanan. At doon, nakita namin ang isa pang anino sa itaas ng kisame. Para itong gumagapang sa pader, kasabay ng kisame, paikot. Hindi siya tumutunog, hindi siya sumisigaw, pero naroon siya, dumudungaw, parang may hinahanap. At nang maramdaman niyang tinititigan ko siya, bumagal siya. Tumingin pababa. Parang sinisigurado niyang nakita ko siya. Muli kong sinindihan ang bote. Sa pagkakataong ito, inihampas ko mismo sa kisame. Kumalat ang apoy sa kahoy at biglang umurong ang nilalang. Isang mahinang click ang narinig namin. Hindi ito ingay ng sugat kundi desisyon. Nagsimula siyang umatras. Narinig ko ang marahan pero mabilis na sa itaas. Paalis. Hindi dahil nasaktan, kundi dahil napilitan. Hindi ito umaatake para manalo. Umaatake lang ito para sukatin kami. Sa buong gabing yun, nakaupo lang kami sa gitna. Sa bawat galaw, bawat tunog, bawat iglap, binubusisi namin kung siya na ba yun. Hindi na kami nakatulog, hindi na kami gumalaw, hindi na rin kami huminga sa ilang sandali. Ilang beses naming narinig na bumukas ang pinto, pero pagtingin namin, wala namang gumagalaw. Minsan, ang mga kandila ay biglang umihip na parang may dumaan, pero sarado ang bintana, walang hangin. Tanging ang malamig na pag-iral lang ng nilalang ang naroon. Lumipas ang mga oras, bawat segundo tila may bigat. Si Karen ay halos di na gumagalaw. Ako man, hirap na huminga, pero pilit kong tinitigan ang apoy kasi kung mawala yon, baka tuluyan kaming kainin ng dilim. Hanggang sa unti-unti nang naging kulay abo ang langit. Unti-unti nang bumalik ang liwanag sa basag na bintana. At unti-unti ring naglaho ang lahat ng ingay. Tahimik, wala na siya. Si Karen, nakahilig sa balikat ko, nanginginig pa rin. Hawak pa rin niya ang upos ng trap sa kamay. Pula na ang mga daliri niya sa kakakapit. At ako'y basang-basa ng pawis, sugatan at pagod. May hiwa sa braso ko. Hindi ko alam kung saan nanggaling. Hindi ko rin alam kung kailan. Pero may dugo. At doon sa gitna ng pagod, habang nagsisimula ng sumikat ang araw, sinabi ni Karen ang mga salitang bumago sa lahat. Isa pa, Tris, hindi na tayo mabubuhay. Hindi pa man sumisikat ng husto ang araw, alam na naming wala kaming oras. Sa liwanag na yon na dapat ay nagbibigay pag-asa, may aninong nanunubok. Parang kahit ang araw, pilit na rin kaming iniiwan. At ito na ang ikatlong araw namin dito sa lugar na ayaw ipakita sa mapa. Sa baryong kinain ng mga sapot. Sa gubat na hindi gumigising. At ngayong nagising kami, alam naming mas mapanganib na ang susunod na hakbang. Pipilitin nating tumakas ngayong umaga, sabi ko kay Karen habang kinakalas ang bitag bago pa man lumalim ang anino. Hindi siya sumagot agad. Sa halip, pinunasan niya ang hiwa sa tuhod gamit ang punit na tela mula sa kurtina. Pagkatapos tumango siya, pero ang mga mata niya nanatiling nasa bintana, nakatitig sa mga puno, para bang may inaabangan. Nagtipon kami ng gamit. Konti lang, isang flashlight, 2 lighter, isang patalim na nakuha ko sa drawer sa kusina, ilang crackers, at ang natirang gas sa bote. Si Karen ay may hawak pa ring maliit na panggatong, balot sa tela. Hindi para sa init, para sa apoy kapag kailangan naming ipagtanggol ang isa't isa. Lumabas kami bandang 9:00 ng umaga. Maliwanag ang paligid pero malamlam pa rin. Ang mga sinag ng araw ay tila tinatabingan ng manipis na ulap na parang usok. At sa paligid, hindi gumagalaw ang hangin. Walang huni ng ibon. Walang dahong nalalaglag. Para kaming gumagalaw sa litrato. Ang dating daan, yung dinaanan namin papunta rito, ay may bakas pa rin ng gulong. Pero ang gilid nito ay
may bagong dagdag. Mga sapot na parang sinadya talagang itayo bilang patibong. Nakatayo ang mga ito na parang mga bakod, nakahanay at sumusunod sa gilid ng trail. Hindi ko alam kung ilang oras na kaming naglalakad. Wala na rin kaming relo. Pero habang tumatagal, palamlam ng palamlam ang araw. "Tris," mahinang sabi ni Karen habang lumalakad. "Naririnig mo ba yon?" Tumigil ako. Tahimik ako saglit. Hindi ito galing sa tabi namin. Hindi rin sa likod. Sa itaas. Sa itaas ng mga puno. Pinagmasdan ko ang canopy. Mga dahon at sanga na ngayon ay parang sinasala ang liwanag. At sa pagitan ng mga ito, may mga piraso ng sinag na dumadaan pa, pero mas kaunti na kaysa kanina. Pinaspasan namin ang lakad. Hindi na kami nag-uusap. Hindi na rin kami lumilingon. Pero sa bawat hakbang ramdam ko ang bigat ng hangin. Parang may tumatagos na titig sa batok ko. Isang beses napatigil kami sa gitna ng landas dahil sa isang hibla ng sapot na nakausli mula sa isang puno. Manipis ito, halos hindi mo makikita sa unang tingin. Pero nung sinikap kong hawakan ito gamit ang patalim, naramdaman ko ang bahagyang paggalaw sa lupa, parang may bumubulong sa ilalim ng mga ugat. Naalala ko tuloy yung isa sa mga linya sa journal na nakuha namin. "Pag nadikit ka sa sapot, di ka na makakawala." Binaybay pa rin namin ang trail sa kabila ng mas lalong humihinang liwanag. Mas madalas na kaming mapalingon sa likod. Kahit wala kaming nakikita, may bigat sa bawat hakbang. Ang mga tunog ay tila mas mabilis at mas madalas. Sa isang bahagi ng trail, napansin ko si Karen na nauupo sa isang bato, hawak ang kanyang paa. Namumula na ang sugat sa tuhod niya. Umupo ako sa tabi niya. "Pagod ka na?" tanong ko, pilit nang ngumiti. "Hindi lang pagod," bulong niya. "Parang pinagmamasdan tayo. Lahat ng kilos natin, sinusundan." Hindi ko masagot. Dahil pareho kaming alam na totoo yon. Tumayo kami muli at nagpatuloy. At doon, sa isang kurbada ng trail, napatigil kami. May nakita kaming katawan. Isang babae. Nakahandusay. Hindi pa lubos na bulok. Hindi rin sariwa. Yung uri ng bangkay na parang iniwan para di mabulok agad. Palot sa sapot ang braso at pinti. Punit ang damit. At sa tabi niya, may ID. Binigay sa akin ni Karen ng flashlight. Tinapat ko. "Entry ID?" Bulong ko. Hindi ko pa nababasa ng buo pero may nakasulat. "Civilian Rescue Ops Operation Tagpi." Hindi tayo ang una, bulong ni Karen. Mas lumamig ang paligid. Hindi dahil sa simoy, kundi dahil alam naming hindi lang basta kami ang nawawala rito. May mga nauna. At ang trail na ito, hindi escape route. Para itong bitag na may kasamang alaala ng mga hindi na nakabalik. Tinakpan namin ang bangkay ng tuyong dahon. Walang dahilan. Hindi siya kilala. Pero parang kailangan namin siyang igalang. Kasi baka kami na ang kasunod. Muli kaming naglakad. Sa pagkakataong ito parang mas mabigat na ang mga hakbang. Mas mahina ang liwanag. Bandang hapon o baka tanghali pa lang pero pakiramdam mo'y hapon na. Naramdaman naming mas nagiging madulas ang lupa. Parang basang putik na natuyo lang sa ibabaw. Nagkakasapinan na ang sapot at lupa sa daan. Hindi na ito trail, para na itong lambat. At doon may narinig kaming sunod-sunod na tunog. Mula sa kanan, mula sa kaliwa, mula sa likod. Hindi ko na alam kung alin ang totoo. Pero isa lang ang malinaw, pinapalibutan na kami. "Kumapit ka," bulong ko kay Karen. Hinawakan ko siya sa kamay at sabay kaming tumakbo. Pero ang lupa nagsimulang gumalaw. Nalagot ang isang hibla sa gilid namin. Tumama sa binti ni Karen. Napasigaw siya, hindi dahil sa sugat, kundi dahil sa takot. Hindi pa siya nahila,
Pero ramdam naming buhay ang bawat hibla sa paligid, parang may gumagapang sa ilalim nito. May kableng gumagalaw, isang anino ang dumaan sa harap. Mabilis, parang alon ng itim na aninong walang katawan. Wala kaming makitang anyo, pero may naramdaman kaming paggapang sa hangin. Bigla, tumalon si Karen sa gilid. Napaatras kami sa isang maliit na bangin. Nadulas kami pababa sa damuhan. Tumama ang likod ko sa ugat ng punong kahoy. Si Karen sumadsad sa lupa, hawak ang tuhod niya. Aakyat pa ba tayo? Tanong niya, halos humihikbi. Hindi, sagot ko. Dun tayo. May nakikita akong liwanag. At doon sa bandang kanan sa dulo ng madamong bahagi, may isang bagay na kumislap. Parang salamin, parang metal, o baka isang bubong. Sumugod kami roon habang naririnig pa rin ng mga sa paligid, palapit. At sa mismong pag-apak namin sa harap ng bagay na yon, napansin naming ito'y isang metal na bubong ng abandonadong kubo. Kalawangin, wasak, pero tuwid pa rin ang gitna at nakasalo ito ng liwanag ng araw. Pumasok kami sa kubo, umaasang makahanap ng kahit anong matataguan bago pa tuluyang bumaba ang dilim. Hindi na kami naghintay. Humila ako ng bato, binasag ang sahig ng kubo at tumalon kami sa ilalim. Mababa ang puwang pero may lagusan pababa. Isang kuweba, isang butas, hindi ko alam kung ligtas. Pero ang liwanag sa labas, unti-unti nang nawawala. Tara na, sabi ko kay Karen. Wala na tayong babalikan sa taas. Pagbaba namin sa kuweba, unti-unti nang bumalot ang dilim. Walang bit-bit na flashlight si Karen. Ako lang ang may hawak. Isang ilaw lang sa gitna ng pagapang namin. Walang paderang nagsasalita. Pero ang echo ng bawat yabag ay parang may kasabay. At ang pinakaunang salita na pumasok sa isip ko nang tumapak kami sa malamig na bato ng kuweba. Sa dilim ng kuweba, wala ng araw para makaligtas. Sa loob ng kuweba, ang bawat tunog ay may kabog. Hindi ito kagaya ng katahimikan sa itaas, ang uri ng katahimikang nilamon ng hangin. Dito, ang katahimikan ay mabigat. Para siyang malamig na paghinga na dahan-dahang gumapang mula sa ilalim ng lupa. At ngayong gabi, hindi ko na alam kung ilang gabi na talaga ang lumipas. Sa dilim na to, wala nang oras, walang umaga, at sa bawat hakbang may iniwan kaming takot sa likod. Pero mas marami kaming pinapasok sa harap. May isang flashlight lang kami. Ako ang may hawak. Si Karen, nasa likod ko, hawak ang aking bag sa laylayan habang naglalakad kami sa masikip na lagusan. May ilaw pa ba yan? Tanong niya. Meron pa, pero tipid tayo. Ang mga pader ng kuweba ay madulas, malamig, at may amoy na parang basang lupa na hindi kailanman natuyuan. Sa bawat madulas na ugat, sa bawat liko ng tunnel, may mga hiblang na iwan, iba buo pa, iba parang sinira, at ang iba, sariwang gumagalaw pa. Walang tiyak kung anong direksyon ng tama, pero kung babalik kami doon sa liwanag, alam naming naghihintay lang siya. Kaya't kahit wala kaming tiwala sa kinabukasan sa dilim, mas takot kaming bumalik sa araw na nauupos na. Pagdating namin sa mas malawak na bahagi ng kuweba, tumigil ako. Nakita ko ang ilang bato na parang sinadyang ilagay upang gawing upuan. Isa sa mga ito ay may bakas ng upos ng kandila. At sa pader, may marka, bilog, may mga linya, parang mata na nakapikit. Karen, bulong ko. May nauna na rito. Tahimik siya, pero hindi dahil wala siyang sagot, dahil ayaw niyang magsalita. Para bang takot siyang marinig. Naupo kami sandali. Pinatay ko ang flashlight at sinindihan ng lighter para hindi agad maubos ang baterya. Sa liwanag nito, nakita ko si Karen na nakapikit pero may gumagalaw sa labi. Hindi ko agad inintindi. Baka nagdarasal lang siya. Pero nang tumagal, Karen,
Hindi siya sumagot. Anong sinasabi mo? Binuksan ko ang flashlight at doon ko napansin. May ibinubulong siya. Maliit, pabulong, paulit-ulit. Parang may kinakausap. Huwag mo akong iwan. Huwag mo akong iwan. Huwag mo akong iwan. Hinawakan ko ang balikat niya. Nagulat siya. Para siyang ginising sa panaginip. Bakit mo sinasabi yan? Tanong ko. Umiling siya. Hindi ko alam, parang hindi ko na matandaan kung kailan ako huling natulog ng totoo. Hindi ako nakasagot, kaya't nanahimik na lang kami. Mahigpit ko siyang niyakap at pinilit ipikit ang mga mata. Ngunit ang utak ko gising pa rin. Tuloy ang tikatik ng mga iniwang tanong sa isipan ko. At sa sulok ng dilim, para bang may mga matang hindi pumipikit. Nang makabawi siya, nagdesisyon kaming bumalik sa bahay na pinagtuluyan namin, kunin ang mga gamit kung meron pa. Ilang oras pa lang mula nang iniwan namin ito, pero pakiramdam ko, buwan na ang lumipas. Paglabas namin sa kabilang dulo ng kuweba, bumungad ang gabi. Madilim, pero hindi lang dahil sa kakulangan ng buwan, parang mas naging makapal ang gabi dito. Ang bawat hakbang namin ay parang nasisipsip ng lupa. At sa paligid, wala pa ring tunog ng insekto, ng hangin, ng mundo. Tahimik ang daan pabalik. Pero sa bawat sulok ng bahay, may naramdaman kaming mali. Hindi lang basta kakaiba, kundi mali talaga. Para bang may mga bagay na nabago, pinalitan o nilapastangan habang wala kami. Ang mga guhit sa dingding, yung mga iginuhit namin upang tandaan kung ilang araw na kaming naroon, nadagdagan. Kahit alam naming dalawa lang kaming nandito. 1, 2, 3, 11, 14? Hindi na tama, hindi ito tugma sa huling bilang namin. At sa lamesa, may isang piraso ng papel. Naguhit si Karen ng mukha ko. Pero balot ng sapot. Nakapikit ang mga mata at sa baba ng papel may sulat kamay. Tahimik lang siya. Hindi na siya gumagalaw. Tinanong ko si Karen kung siya ang gumuhit. Umiling siya. Hindi ko maalala pero oo, parang sa panaginip. Hindi ko siya kinumpronta kasi kahit ako, hindi ko na rin maalala kung kailan ako huling nakatulog ng walang kaba sa dibdib. Hindi ko na rin alam kung yung katahimikan sa paligid ay dahil sa takot o dahil may nagmamasid sa amin. Sa paglipas ng oras napansin kong tila mas naging tahimik si Karen. Hindi lang sa salita, pati sa mga mata niya. Parang lumalalim ang iniisip. Parang may kinakausap sa loob ng isipan niya. Minsan, nakikita ko siyang nakatitig sa isang sulok ng bahay. Walang kibo, walang kurap. Isang beses pagdilat ko mula sa maikling idlip, nakita ko siyang nakatayo sa gitna ng sala. Nakataas ang kamay para bang sinusundan ng daliri niya ang mga hibla ng sapot sa hangin para siyang hinuhubog ng kung anong hindi ko nakikita. Karen, tawag ko. Napalingon siya, pero hindi ako tiningnan sa mata. Ang mga hibla, pulong niya halos hindi makapaniwala. Parang may sinasabi pero hindi ko maintindihan. Pinilit kong iwaksi ang takot. Nilapitan ko siya at dinala pabalik sa kutsyon. Pero habang hawak ko ang kanyang pulso, malamig ito. Mas malamig pa sa hangin sa paligid. Kinagabihan, hindi na kami naglatag ng bitag. Walang apoy, walang ilaw. Umupo lang kami sa tabi ng pader, magkayakap, hindi para magpainit, kundi para maramdaman na totoo pa kami, na magkasama pa kami, na kami pa rin to. Sa kalagitnaan ng gabi, biglang napabalikwas si Karen. May tao, bulong niya. May tao kanina sa loob. Agad akong tumayo. Hawak ang patalim, sinilip ko ang bawat sulok ng bahay. Wala. Sarado ang mga bintana. Nakapako ang pinto. Walang tao, pero ang amoy sa loob ng bahay ay nagbago. Mas mabaho, mas lumang lupa, parang may nahukay na hindi dapat. Para bang may nilalang na dumaan at hindi na kailangan ng pinto para makapasok.
Nang bumalik ako kay Karen, hawak niya ang papel na may guhit ng mukha ko. "Tris," tanong niya, "ito pa ba yung ikaw kahapon?" Hindi ko nasagot kasi ako mismo. Hindi ko na alam kung ilang gabi na ang lumipas mula nung naging ako pa ako. At sa isip ko, kung sa bawat gabi may nawawala, baka hindi lang mga tao, baka tayo rin mismo, unti-unting nawawala sa sarili nating katawan. Mula ng gabing yon, hindi na kami parehong tao, o baka hindi na kami tao sa paraan ng pagkaintindi ng mundo. Ang tulog namin ay hindi na tulog. Pikit lang ng mata, walang pahinga. Parang bawat kisap mata ay isang paglalakbay sa kising na bangungot. At ito na ang ikalimang gabi, si Karen. Iba na ang kilos niya, tahimik, malalim. Minsan, hindi ko alam kung gising siya o nananaginip habang nakatingin sa isang sulok ng kisame. Wala siyang sinasabi pero palagi siyang may hawak na papel at lapis. At sa bawat oras ng katahimikan, maririnig ko na lang ang dahan-dahang paggasgas ng lapis sa papel. Hindi ako nangungulit, ayokong tanungin kung ano ang iginuguhit niya. Kasi kung totoo ang kutob ko, baka hindi ko kayaning makita. Mas pinili kong magkunwaring normal pa ang lahat. Pero ang totoo, alam ko sa sarili ko, unti-unti na siyang nawawala sa mundong ito. Isang umaga, kung umaga pa ngang maituturing ang kalamlam ng araw na halos ayaw nang pumasok sa bintana, lumabas ako mag-isa. Iniwan ko si Karen sa bahay. Naisip kong kailangan kong lumayo kahit sandali. Kailangan kong makakita ng ibang anyo ng mundo. Kahit isang bakas lang na may buhay pa sa labas ng lahat ng to. Habang naglalakad ako sa mga bakanteng kalsada ng baryo, naramdaman ko ang bigat ng mga mata. Hindi lang pagod, kundi yung pakiramdam na parang may nakatingin sa bawat galaw mo. Hindi ako sigurado kung nilalang yon o sariling paranoia, pero wala na kong lakas para paghiwalayin pa ang dalawa. Dinala ko ng mga paa ko sa lumang schoolhouse sa dulo ng village. Matagal ko na itong nakita pero hindi ko pa pinapasok. Punit-punit ang bubong, may mga bintanang nakalaylay at ang pasilyo ay puno ng tuyong dahon at putik. Pero higit sa lahat, yung mga hibla, mas makapal dito. Parang sadyang pinagsasalubong ang mga hibla para barahan ang daan. Ang dating lugar ng pag-aaral ay naging altar ng katahimikan. May mga upuang nakatumba, pisara na halos mabura na, at mga papel na lumulutang-lutang sa alikabok. Pero wala ni isang tunog, kahit mga ibon. Wala. Ni insekto, tahimik. Para bang ang lugar ay hawak na ng kung anumang puwersang hindi natin dapat tinatalo. Pilit akong pumasok. Bawat hakbang ay tunog ng pag-aalinlangan. May mga upuang nakataob, mga libro sa sahig na nabalot ng alikabok at basang semento. Pero sa gitna ng lahat ng ito, isang bagay ang nagpahinto sa akin. Sa kisame ng lumang silid-aralan, may nakasabit na 10 dosenang mga cocoon. Matataba, mabigat, at lahat sila gumagalaw ng bahagya. Hindi para magising, hindi para lumaban. Parang humihinga lang, mahina, mabagal. Napatras ako, pero bago pa ako tuluyang makaalis, may isa sa mga cocoon na napunit. Hindi ko hinipo. Wala akong ginalaw, pero kusa siyang gumalaw. Isang maliit na punit sa gitna, at mula roon, isang mata ang tumingin sa akin. Hindi ako sigurado kung mataba talaga yon. Baka ilusyon lang, baka guni-guni, pero malinaw sa akin, may tumingin pabalik. At hindi iyon mata ng tao. Malalim ito, itim, at puno ng kalungkutan na parang hindi lamang isa ang pinagmumulan, kundi libu-libong tinig na isinara sa isang tingin. Tumakbo ako, hindi ko na tinignan kung anong nilalang ang nandoon pa. Pumalik ako kay Karen, hingal na hingal, pawis na malamig, puso kong hindi na maramdaman kung tumitibok pa o nanlalamig na lang. Pagdating ko, tinanong niya ako kung may nakita ako. Umiling ako.
Wala. Ngumiti siya. Malamig. Mapayapa. Wala kang nakita, ulit niya. Parang hindi tanong, parang paalala. At nung gabing yon, kakaiba ang ikot ng oras. Dumilim agad, mabilis. Wala pang 3 oras mula nang bumalik ako, halos hindi nakita ang paligid. Akala ko'y panandali ang ulap lang. Pero hindi na bumalik ang liwanag. Nasa loob kami ng bahay, hindi nagsisindi ng kandila, hindi naghahanda ng apoy. Hindi dahil sanay na kami sa dilim, kundi dahil pakiramdam namin, hindi kami dapat magliwanag. Hindi kami dapat makita, tahimik ang nilalang. Hindi siya umatake. Pero ramdam namin ang bigat ng paligid. Parang may gumagapang sa labas. Hindi mabilis, hindi marahas, pero paulit-ulit, paikot, pabalik. Parang sinusukat ang bawat pader, bawat butas, bawat hibla ng takot namin. At sa gitna ng katahimikan, napansin ko na ang buong bahay puno na ng sapot. Hindi namin alam kung kailan, hindi namin maalala kung paano. Pero sa mga sulok ng bawat kwarto, sa ilalim ng mesa, sa pagitan ng mga libro, may hibla na nakasabit. At lahat sila nag-uugnay, parang mapa, parang sining, parang nilalang na marunong magplano. Habang sinusundan ko ang mga hibla ng mata ko, napansin kong tila may sentro ito. Parang lahat ng sapot ay papunta sa isang lugar. Sa itaas. Pero hindi ako umakyat. Hindi ko na kayang tingnan pa. Si Karen, nakaupo lang, naguguhit pa rin. At nang tanungin ko kung anong ginagawa niya, hindi siya sumagot. Lumapit ako. At nakita ko. Hawak niya ang isang papel. Sa papel na yun, may 6 na piraso ng mukha. Lahat nakapikit. Lahat may sapot sa bibig. Pero ang pang-6, ako, nakadilat. At sa mata ko, may maliit na hibla ng sapot na parang pumasok na. Karen, bulong ko, ano to? Umiling siya. Hindi ko maalala kung kailan ko yan iginuhit. Pero parang hindi ko na alam kung ako pa ang gumuhit. Hindi ko na siya tinanong pa. Umupo na lang ako sa tabi niya at pinilit na huwag isipin ang ibig sabihin nun. Sa paglipas ng gabi, biglang nag-iba ang pakiramdam ng bahay. Mas malamig, mas mabigat. Parang may bumubulong sa pagitan ng pader, hindi malinaw, hindi boses. Pero pakiramdam mo, may gustong makausap, hindi lang makalabas. Tahimik kami buong gabi. Hanggang sa marinig ko siyang bumulong. Hindi sila isa lang. At sa sandaling yon, hindi na ako huminga. Hindi na namin alam kung anong araw na. Kung anong oras. Ilang beses nang sumikat ang araw na hindi namin nakita. Sa mga huling pagkakataong lumabas kami, napansin namin ang liwanag mas maiksi na. Mabilis dumilim. Parang kinukuha na rin pati oras. Ang mga araw ay parang pantapal lang sa gabi. Hindi na panatag. Hindi na ligtas. Nasa loob kami ng bahay, nakasilip lang sa makipot na bintana. Sa labas, putlang liwanag lang ang dumadampi. Parang sinasala na rin ng mga hibla ng sapot na gumagapang sa buong baryo. Lahat ng daan palabas, sinubukan na namin. Pero parang hinuhulma na ng mga nilalang ang lugar para hindi na kami makaalis. Kahit saan ka tumingin, parang kinokontrol ang liwanag, ang hangin, ang katahimikan. Kumakalam ang tiyan ko. Tuyo ang lalamunan. Wala na kaming pagkain. Halos lahat ng lata, kaldero at supot ay tinapon o kinain na. Sa unang 3 araw, kahit papaano'y may natira pa. Pero ngayon, wala na talaga. Isang beses, tinangka naming igisa ang natuyong dahon at ugat ng halaman, pero halos walang lasa. Mas lalong tumindi ang gutom pagkatapos. Parang minamaliit pa kami ng sistema ng katawan namin, patuloy kaming binubuhay kahit wala ng laman. Si Karen hindi na halos kumakain, mas lalong tumahimik. Sa tuwing titingin ako sa kanya, parang may parte sa kanya na wala na sa mundong ito. Hindi siya tulog pero parang hindi rin siya gising. At sa mga oras na nagsasalita siya, hindi ko na alam kung ako pa ba ang kausap niya
o sarili niya lang. Minsan, may nasasabi siyang hindi ko maintindihan, mga salitang tila bulong, mga pangungusap na parang bahagi ng panaginip na hindi ko narinig mula sa kanya dati. Minsang tinangka kong kausapin siya, sabay kaming nakarinig ng mga tunog mula sa labas. Hindi mabilis, hindi rin palakas, pero malinaw, may gumagalaw sa likod ng mga bahay. Hindi kami lumapit, hindi kami nag-usisa. Basta nanatili lang kami sa sulok, hawak ang matulis na kutsilyo at ang natirang posporo. Sa bawat huni, parang may binubura sa alaala ko. Parang may iniimpluwensyahan. Parang ang bawat click ay panibagong utos na hindi ko namamalayang sinusunod. Nang kinagabihan, hindi na ako nakatiis. Lumabas ako sa likod ng bahay para maghanap ng kahit anong makakain, kahit ugat ng halaman, kahit anong mapipiga. Pag-ikot ko sa likod ng bahay, naamoy ko agad ang amoy ng bulok na karne. Sa likod ng isang puno may nakita akong katawan. Hindi siya bago, pero hindi rin ganap na bulok. May mga bahagi pang buhay ang itsura at sa paligid ng katawan may mga sapot na tila kumakapit sa laman. Para bang ang nilalang ay hindi lang basta pumapatay, pinipreserba niya ang laman. Parang iniimbak, parang may layunin na higit pa sa pagkain o pangingilabot. Sa tabi nito, may bracelet, kulay puti. May maliit na metal na may inisyal KA. Napaluhod ako. Hindi ko na alam kung paano huminga. Hindi ko na maalala kung paano magdasal. Gusto kong isiping hindi ito si Karen. Pero ang loob ko, alam na. Bumalik ako sa loob. Dahan-dahan. Walang boses, walang luha, walang tanong. Ang hangin sa paligid parang naging mas mabigat. Bawat hakbang ko parang may tumitingin sa akin sa bawat sulok ng bahay. Sa likod ng dingding, sa ilalim ng lamesa, sa kisame. At nang pagbalik ko, nandoon pa rin siya, si Karen. Oh, ang mukhang si Karen. Tahimik siya, nakaupo. Hindi gumagalaw, hindi nagsasalita. Nasaan ka kanina? Tanong niya, hindi ako tiningnan. Wala lang. May hinanap lang ako, sagot ko. Hindi na siya nagtanong ulit. Pero sa titig niyang wala sa akin, parang may gusto siyang ipaalala. Parang alam niyang may nakita ako at ayaw niyang marinig yon. Gabi na. Ako lang ang gising. Hawak ko ang kutsilyo, nakaupo ako sa tabi ng pinto. Inaantok, pero pilit nilalaban. Ayokong pumikit. Ayokong mawala sa sarili ko. Ayokong biglang paggising ko ay wala na naman ng lahat. Sa bawat saglit ng katahimikan, naririnig ko ang mga hiblang gumagalaw sa sahig. Hindi tunog ng daga, hindi ihip ng hangin, tunog ng nilalang na hindi na dapat gumagalaw sa mundong ito. Pero kahit anong pilit, natulog pa rin ako. Pagdilat ko may kakaiba sa pakiramdam. Magaan ang paligid pero parang may malamig sa balat ko. May amoy na mapait sa hangin. Amoy lupa. Amoy lumang silid. Amoy sapot. Pagtingin ko sa paanan, may mga sapot. Manipis. Bahagyang nakadikit sa mga daliri ko sa paa. Napatalon ako. Napamura. Hinawi ko agad pero wala na. Wala nang gumalaw. Wala nang anino, parang walang nangyari. Si Karen? Wala. Hinagilap ko siya, tinawag. Pinuntahan ang bawat sulok ng bahay. Wala. Bawat pinto, bawat aparador, binuksan ko. Pero kahit ang mga damit niya, wala na sa pagkakalagay. Para bang hindi siya kailanman tumira rito. Para bang bahagi lang siya ng panaginip na hindi ko na maibabalik. Hanggang sa labas, kung saan ko nakita ang bracelet kahapon, may bagong cocoon. Mas maliit kaysa sa iba. Bagong-bago ang sapot. Basa pa. Tumutulo pa ang likido sa gilid ng sapot. At sa ilalim nito, bracelet. KA. Gusto kong buksan. Gusto kong sirain. Gusto kong iligtas siya. Pero katawan ko ayaw gumalaw. Para bang alam na nito na wala na akong ililigtas. Bumalik ako sa loob. Umupo sa gilid. Hawak ang kutsilyo.
Nakatanaw sa labas ng bintana. Ang mga mata ko hindi na humahanap ng liwanag. Ang hinihintay ko na lang ay ang susunod na click, ang susunod na gabi, ang susunod na katahimikan. Sa kisame, may mga sapot na rin. Dumadami, tumutubo. Nagiging balangkas ng isang bagay na hindi ko pa naiintindihan. Parang may sinisilang, parang may pinaghahandaan. At baka ako na lang ang kulang. At sa ibabaw ko, pero walang sumusugod, walang gumagalaw. May tunog lang, paalala lang, isang paalala na kung naririnig mo pa ang huni sa kisame, hindi ka pa ang susunod. Hindi ko alam kung ilang oras akong nakatulala sa isang sulok ng bahay. Walang iniisip, walang naririnig kundi ang sarili kong hininga. Mababaw, hindi tuloy-tuloy, parang ayaw nang lumalim. Sa kisame, gumagalaw ang mga sapot. Hindi ko na iniinda. Kung totoo man sila o hindi, wala nang kaibahan. Pero biglang bumigat ang gabi. Hindi lang dilim, kundi yung biglang pagkalma ng paligid. Yung parang may bumubulong sa mismong hangin na handa na. Tumayo ako. Wala na si Karen. O kung sino man ang mukhang siya. Wala na rin akong dahilan para manatili sa loob ng bahay na ito. Parang unti-unti na akong sinasakal ng mga malagkit na hibla at tanikala ng isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Kinuha ko ang isang lumang torch na gawa sa kahoy at tela. Binuhusan ko ito ng latak ng langis na nakuha ko mula sa kusina. Nilagyan ko ng PC sa dulo para sindihan. Isa lang ang iniisip ko. Kung hindi ako aalis ngayon, ako na ang susunod na magiging laman ng sapot. Lumabas ako. Madilim, walang buwan, walang bituin. Para bang sinadya ng langit na walang magliwanag. Pero kahit ganito, naglakad pa rin ako, papunta sa gubat. Sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Sa lugar na matagal ko nang gustong iwasan. Pero ngayon parang tinatawag na ako pabalik. Sa bawat hakbang ko sa putik at tuyong dahon, naririnig ko ang mga kaluskos. Hindi normal, hindi basta hayop, para silang sumusunod. Tumatakbo kasabay, hindi lumalapit pero hindi rin lumalayo. Parang ginagabayan ako papunta sa sentro. Minsan natutukso akong huminto at sumigaw. Magtanong kung may nakakarinig pa. Pero ang katahimikan sa paligid ay parang sagot na rin. Wala nang ibang tao. Wala nang ibang naglalakad sa lupaing ito kundi ako at ang mga mata sa dilim. At doon sa gitna ng kagubatan nakita ko yun, isang punong walang dahon. Puno ng sapot sa katawan. Sa paanan nito may pintuang parang pinutas pababa sa lupa. Isa na namang kuweba. Bumaba ako. Sa bawat baitang ng putik at patong inaapakan ko, lalong lumalalim ang amoy ng amag at nabubulok na laman. Ang torch sa kamay ko nanginginig, hindi dahil sa hangin, kundi dahil sa takot ko. Nang makarating ako sa unang palapag ng ilalim, napansin ko ang mga pader. Hindi na sila lupa lang, kundi parang may pinahid na balat. Parang pinaghirapan, parang may gustong ipaalam. Sa bawat sulok may mga marka, hindi sulat, hindi guhit, parang pinisil, nilaslas, nilikha ng isang isipan na hindi para sa tao. Hanggang sa makarating ako sa pinakailalim, isang malawak na silid na parang sinadyang hukayin, may mga balot ng sapot sa bawat sulok. Mga katawan, mga dating tao, mga nawawala. Lahat sila, hindi pa ganap na patay, gumagalaw ang ilan, ang iba parang humihinga. Ang iba naman nakadilat pero walang iniinda, parang gising pero hindi nabuhay. Sa gitna may isang cocoon na mas malaki, mas malinis, mas sariwa at sa ibabaw nito, bracelet. KA, nilapitan ko yon mabagal, halos ayaw ng mga paa ko pero habang papalapit ako biglang nagbago ang tunog ng paligid. May mga boses, hindi iisa, hindi dalawa. Sangkaterbang boses, iba-iba ang tono, pinaghalo at siniksik sa iisang sigaw. Pabulong, palalim, parang may bumibigkas ng panalangin sa wikang
hindi para sa tao. At mula sa cocoon, gumalaw ang balot. May boses na lumabas. Tris, boses ni Karen. Pero may kasabay, may ibang tono. Parang ang bibig ay dalawa, ang isip ay hindi kanya. Lumapit pa ako, nanginginig. Itinaas ko ang torch para mas makita, para siguruhing hindi lang ako niloloko ng gabi. At nakita ko siya, o kung sino man siya ngayon. Nakasilip ang mukha ni Karen mula sa napigtal na hibla. Madilim ang paligid at halos hindi mo siya makilala. Pero hindi siya nag-iisa. Sa likod ng kanyang balat, gumagalaw ang mga hibla. Sa leeg niya may mata na bukas. Sa gilid ng bibig niya, may nakausling binti na parang insekto. Sa likod niya, lumalabas na ang maliliit na galamay. Hindi na kami natutulog, sabi niya. Lahat tayo, babalik. Ang bawat salita niya ay may bigat. Hindi lang takot ang naramdaman ko, kundi pagsuko. Parang tinatanggap ko na lang kung anong sinasabi niya. Parang may bahagi ng utak ko na nais nang maniwala. Napaatras ako, ang torch halos mahulog. Pero nang akmang tatakbo ako, dumilim ang paligid. Mula sa mga dingding ng kuweba, bumaba ang mga nilalang. Pare-pareho ng galaw, walang tunog. Pero sabay-sabay, parang iisa lang ang utos, isa lang ang isipan. Tumingin ako pabalik kay Karen. Tumakbo ka, Tris, sabi niya, habang may sarili ka pa. At doon ko napagtanto, hindi na siya hihingi ng tulong. Hindi na niya ako inililigtas. Babala na yon. Huling babala. Tumakbo ako paakyat. Hindi ko na maalala kung ilang ulit ako nadulas. Ang torch, naiwan ko na. Pero habang papalayo ako, naririnig ko pa rin ang mga boses. Hindi boses ng mga tao, boses ng mga dating tao. Habang umaakyat, lumalabo ang paningin ko. Hindi dahil sa luha, kundi dahil sa liwanag na unti-unting sumasagasa mula sa ilalim. Bughaw na liwanag. Malamig. Parang sinag ng buwan pero hindi galing sa langit. Galing sa loob. Pagkaabot ko sa ibabaw, huminto ako, humihingal. Pawis, dugo sa tuhod, lupa sa mukha. Pero buhay. Binalikan ko ng tingin ng lagusan. Mula sa loob may liwanag. Hindi apoy, kundi kulay bughaw. Parang hininga ng isang bagay na malapit ng gumising ng buo. At sa paligid ko, pabalik na ang click. Mula sa mga puno, mula sa kisame ng langit, mula sa ilalim ng lupa, hanggang sa wala na akong narinig. Hindi ko alam kung gaano ako katagal nawalan ng malay. Basta pagdilat ko, nasa loob na ako ng kuweba. Madilim, malamig, at may amoy na parang pinaghalong tuyong dugo at nabubulok na balat. Hindi ko na alam kung anong araw na. Pero isang bagay ang sigurado ako. Buhay pa ako. Hindi ko alam kung bakit, pero parang sinadyang iwan ako. O baka naman sinusubaybayan pa rin ako. Tumayo ako, nanginginig pa rin ang tuhod ko. Dala ko pa rin ang isang flashlight, halos paubos na ang baterya. Sa bawat hakbang ko parang may nanonood. Hindi lang dahil sa dilim, kundi dahil sa nararamdamang presensya sa paligid. Ang mga dingding ng kuweba ay balot ng makapal na sapot, parang laman na naging tela. May mga marka ng mga kuko, mga bakas ng pagkaladkad at mga tunog ng malalalim na buntong hininga na hindi sa akin galing. Sa pag-ikot ko sa loob ng kuweba, nakarinig ako ng mga yabag. Mabibigat, organisado. Hindi ito yung gumagapang. Iba ito, may rhythm, para silang may sinusunod na galaw. Hindi ko alam kung dapat akong matakot o umasa. Dahan-dahan akong sumilip mula sa isang bitak ng bato. May 3 lalaki, nakaitim na armor, may insignia sa dibdib. Pamilyar, entry division. Red Echo Team, begin sweep. We have visual confirmation, sabi ng isa sa kanila. Hindi ako makalapit. Baka ako ang mapagkamalan. Pero hindi ko rin sila maiwan. Hindi ko alam kung ililigtas nila ako o isasara ang lugar na to habang buhay ako sa loob.
Tahimik silang gumalaw, hindi katulad ng mga gwardya. Para silang sanay sa ganitong dilim, pero sa bawat hakbang nila, nararamdaman ko parang gumagapang muli ang sapot. Parang naaalarma ang buong kuweba sa presensya nila. Maya-maya may nag-crack sa kisame. Parang pumutok na kasukasuan pero mas malalim. Isang tunog lang, isang thump. Napatigil sila. Maging ako rin. Tumingin sila sa kisame. At gaya ng dati, bigla na lang nawala yung isa. Wala man lang sigaw. Isang mabilis na hila pataas. "Operative down, no contact." Sigaw ng natitirang dalawa. Pinilit kong hindi huminga. Nakatago ako sa likod ng isang malaking stalagmite. Sa liwanag ng kanilang ilaw, nakita ko ang silk na pader. Unti-unting gumagalaw. Parang may humihinga sa loob. Ang tunog ng kanilang comms nag-e-echo sa paligid. Tunog ng static, pabulong sinasakal. At doon ko siya nakita. Si Karen, hindi buong katawan. Mukha lang, parang bahagi na siya ng pader. Pero gumagalaw ang bibig niya. "Huwag kayong gagalaw." Hindi pa siya tapos. Isa sa mga operative ang lumapit. Nakaangat ang baril niya pero hindi nagpaputok. May signal sa silk. Brain function residual. Bulong niya. Tila biglang nabuhay ang paligid. Nag-umpisa na namang bumilis ang mga clicking sound. Mula sa paligid, sa ilalim, sa kisame. Paulit-ulit, paikot. Parang minumura kami ng tunog ng mga paa sa silk. "Fall back, this is a graveyard," utos ng isa. Isa pang operative ang bumagsak. Nilamon ng sapot. Naiwan na lang yung isa. Tumatakbo. Nagsisigaw. Hindi niya alam kung saan lalabas. Tumakbo rin ako, palayo sa kanila. Palalim pa sa kuweba. Alam kong mali, pero wala na akong ibang daan. Bawat hakbang ko, naririnig ko ang tunog ng mga sapot na hinahawi. Ang kisame ay parang may buhay. Gumagalaw ito. Parang bumubulong. Sa likod ko, boses ni Karen. Pag naririnig mo pa ang boses ko, ibig sabihin, hindi ka pa ang susunod. Napalingon ako. At sa silk sa pader, nakita ko ang mukha ko. Nakadilat. Nakatitig pabalik sa akin. Tinitigan ko iyon. At kahit gusto kong iwasan ang sarili kong anino, hindi ko kinaya. Lumapit ako at doon ko napansin, ang bibig nito gumagalaw din. "Bakit bumalik ka pa?" tanong ng sarili kong mukha. "Hindi ka na makakalabas." Umatras ako, pilit na tinatakpan ang tenga, pero ang tinig, hindi na galing sa labas. Galing na sa loob ng ulo ko. Sa malayo may liwanag, pero hindi ito araw. Para itong malabong sinag mula sa helmet ng entry, nakita ko ang natitirang operative. Nanginginig, namumutla, nakatayo sa gitna ng bilog na kuweba. Biglang bumagsak ang mga cocoon mula sa kisame. 1, 2, 5. Bawat isa may tao sa loob, hindi patay, hindi buhay, nasa pagitan, gumagalaw ang mga mata. May mga kamay na gustong kumawala pero hindi makaiyak. Ang isa, akala ko si Karen, pero hindi. Iba siya, pero yung mata niya, parang may galit, parang may tanong, o kung ano na lang ang natira sa kanya. Ang mata niya, namumula. Parang gusto akong makita pero hindi na siya makasigaw. Hindi ako nakagalaw. Parang pinako ang mga paa ko sa lupa. Sa gilid ng paningin ko, bumukas ang silk wall. Mula doon, gumapang ang nilalang. Hindi na ito ang nilalang na nakita ko noon. Mas malaki na, mas matulis, mas parang hinubog mula sa takot mismo ng mga taong nakuha niya. At sa likod nito, isang silid, gawa sa sapot. Lahat ng pader may mukha, may bibig, may matang nakadilat pero walang saysay. At sa gitna nito, may bagong cocoon. At naroon, ang sarili kong katawan. Hindi ako gumagalaw. Pero buhay pa at biglang dumilim ang paligid. Hindi na ako sigurado kung saan ako nandoon. Kung ako pa ba yung nakatayo o ako na ang nasa loob. Hindi ko alam kung ilang oras o araw na ang lumipas simula nung huli akong nakakita ng liwanag.
Sa ilalim ng lupa, pare-pareho ang pakiramdam ng bawat segundo. Parang nilulubog ka sa sarili mong pag-iisip habang unti-unting kinakain ng dilim ang huling bahagi ng pagkatao mo. Pero hindi ako sumigaw, hindi ako gumalaw, at sigurado akong hindi pa ako patay. Hindi pa. Ang paligid ko ay parang kalansay ng isang mundo na matagal nang nalimot. Ang mga dingding ay sapot na nagpatigas sa oras. Dito, ang bawat mukha sa silk ay may kwento. At isa na ako ron. Pero sa paraang hindi ko maintindihan, nakatayo pa rin ako. Humihinga pa rin ako. Minsan sa katahimikan, maririnig ko ang mga huni ng mga sapot na gumagalaw. Hindi sila nagmamadali. Parang alam nilang wala kang pupuntahan. Ang mga galaw nila ay parang sining. Hindi para umatake. Para lang ipaalam sa iyo na hindi ka nag-iisa. May mga gabi o araw na iniisip kong baka hindi ako ligtas, kundi ginagawang test. Parang sinusukat kung gaano katagal bago mabali ang loob ko. Pero hindi ko binigay kahit pa ilang beses kong narinig ang boses ni Karen, kahit pa minsan nakita ko siyang parang nakatayo sa dulo ng tunnel na may ngiti sa mukha. Hindi ka pa ang susunod, paulit-ulit niyang sinasabi. Minsan, parang totoo. Minsan, parang panunukso. Hindi ko alam kung saan nanggaling ang lakas pero lumakad ako. Ang mga paa ko laspag. Ang tuhod ko nanginginig pero pinilit kong hanapin ang sentro. Sa instinct lang ako umaasa. Parang may humihila sa akin mula sa ilalim. Sa isang bahagi ng kuweba, nakarating ako sa isang silid. Iba ito sa mga nauna. Hindi ito parang pugad, parang altar. Sa gitna, may bilog na hukay na balot ng sapot at sa paligid nito nakahilera ang mga cocoon pero iba ang aura. Parang hindi sila biktima. Parang sila ang nagbabantay. Lumapit ako sa isa. Sa loob nito may isang mukha. Wala ng balat ang kalahati pero gumagalaw pa ang mga mata. Hindi na ito natatakot. Kalma lang. Tila tanggap na niya ang nangyayari. Nang lapitan ko pa, nakita ko na hawak niya ang isang bagay sa loob, lumang notebook. Kinabahan ako, pero pinilit kong kunin. Nang hawakan ko ang punit na pahina, bumukas ang mga mata niya ng mas malaki. At biglang, nagsimulang mag-vibrate ang buong silid. Hindi na ito ang mga tunog ng nilalang, parang maraming ibang nilalang. Dumarami, lumalapit. Parang sabay-sabay silang nagising. Tumakbo ako palabas. Hindi ko alam kung nasaan ang simula. Basta bawat kanto ng kuweba ay may sapot na gumagalaw. Ang kisame parang may bumubulusok. May mga tunog ng katawan na hinahampas sa pader. Minsan may maririnig kang boses. Tinig ng mga dating nakasama ko. Mga boses na may lungkot. Hindi sila humihingi ng tulong. Para bang tinatanggap nila ang pagiging bahagi ng kuweba. Sa isang lagusan, may nakita akong liwanag. Mabilis ang tibok ng puso ko. Sa isip ko, baka ito na. Baka ito na yung daan palabas. Pero paglapit ko, hindi pala liwanag ng araw. Ilaw ito ng flashlight nanggaling sa helmet. Entry. Muling bumalik ang kaba. Pero kasabay nito, may konting pag-asa. Baka nakita nila ako. Baka may sumundo. Baka may natira pa. Biglang lumitaw sa likod ko ang anino ng isang bagay. Malaki. Gumagalaw ng hindi gumagawa ng tunog. Naramdaman ko ang hangin sa batok ko pero hindi siya umatake. Parang sinusuri lang ako. Inamoy. Tiningnan. Hindi ako gumalaw. Nakiramdam. Tristan Reyes, if you can hear this, move to the light. Do not engage. Extraction is in progress, sabi ng boses mula sa comms na nakamike sa helmet. Hindi ko alam kung hallucination yon o totoo, pero sumunod ako. Lumapit ako sa sinag. Mula sa taas, bumagsak ang isang lubid. Maliwanag ang paligid dahil sa flare. Naramdaman kong gumagalaw ang lupa sa ilalim ko. Lumalapit ang nilalang. Dahan-dahan akong umakyat
Nahuhulog na ang mga debris sa paligid. Ang sapot parang binubunot mula sa kisame. Naririnig ko ang mga huni. Hindi ng isa, kundi ng marami. Hindi lang isa ang entry 008. Marami sila. At sa tunog, parang galit. Hindi dahil sinira sila. Galit dahil may isang nakatakas. Pag-akyat ko, sinalubong ako ng 2 operatiba. Naka-full armor. Walang muka. Pero naramdaman ko yung tension. Parang hindi nila ina-expect na may buhay pa. Bumagsak ako sa lupa. Hingal, nanginginig. Isa sa kanila ang lumapit. Tiningnan ang mata ko. Tiningnan ang leeg ko. May hawak siyang scanner. Pinagmasdan ako ng matagal. Vitals stable. Subject is alive. Confirm identity. Tristan Reyes. Last known survivor of the incident. Muling gumalaw ang lupa sa paligid. Napalingon kami pabalik sa putas kung saan ako galing. At mula roon, sumisilip ang nilalang. Pero hindi ito umatake. Nakatingin lang siya. Tila hindi galit. Nalulungkot. Final report, entry 008. Field report, Red Echo mission, debrief. Location 17.1145 degrees. North 121.7980 degrees east. Mountain Border Forest. Northern Region Operational Directive. Recon. Extract. Contain. Confirm presence of anomaly. Incident summary. Team deployed after 2-week blackout from abandoned village and surrounding forest. Multiple signal losses confirmed from Red Echo team. Site revealed extensive webbed structure spanning multiple caverns. One survivor found, Tristan Reyes. Status confirmed, conscious, semi-coherent, trauma-induced memory gaps. Confirmed discoveries. Silk structures composed of both organic and synthetic elements. 64 cocooned individuals found. 21 semi-living. Rest in advanced neurological degradation. Brain function detected in suspended state. Classified as cognitive echo. Entity utilizes victims as storage, interface, and possibly memory nodes. Specimen. Entry 008. Not a singular organism, behaves as part of a hive. Intelligence main entity exhibits environmental control, psychological intrusion, and non-lethal storage behavior. Entity shows restraint under direct light, but does not avoid detection. Survivor indicates recurring auditory hallucinations, perceived communication with former victims, notes from Operative Grey 5. Tristan Reyes spoke of remembering, not escape. He said it's not hunting, it's remembering. I don't know if he was still talking about the creature, or himself. Recommendations. Total lockdown of site perimeter. No civilian access within 20-kilometer radius. Active surveillance of survivor. Subject exhibits symptoms of psychological tether. Elevation of anomaly to Class 4. Interlinked host. System entry 008. Status active. Sa iba, baka nagtataka kayo? Bakit lagi ninyong naririnig ang salitang entry sa bawat kwento sa The 13th Scream? Hindi ito basta imbento. Hindi ito gawa-gawa lang na label. May dahilan kung bakit entry ang tawag namin sa bawat nilalang na isinulat at isinara sa The 13th Scream Horror Vault. Sa Pilipinas, matagal ng bahagi ng takot ang mga nilalang na ikinuwento sa atin simula pagkabata, mula sa mga aswang sa gitna ng gabi hanggang sa tikbalang sa kabundukan, engkantong nangakit sa gubat at multong hindi matahimik sa mga lumang bahay. Isama mo na rin ang mga kwento ng matatanda, babala sa baryo, pananakot sa mga bata, at alamat na isinulat sa likod ng mga lumang pahina ng kasaysayan. Lahat ng ito'y bahagi ng kinatatakutan nating mundo. Pero dito sa The 13th Scream, isa lang ang tawag sa kanila, entry. Hindi ito basta letra at bilang, isa itong acronym. At bawat letra may dalang babala. E, encrypted,
Walang opisyal na tala ang pinagmulan nila, sadyang itinago. N. Non-human, hindi tao, hindi hayop, hindi sila para sa mundong to. T. Threat, lumalabag sila sa katahimikan, pumapatay, nananakit. R. Retention, dapat ikulong, bantayan. Dahil kapag nakawala, may kapalit. Y. Yield, may epekto sa katawan, sa isipan, at sa mismong realidad ng sinumang makasalubong nila. Kaya entry ang tawag dahil bawat nilalang sa The 13th Scream Horror Vault ay isang panganib na isinusulat, sinisikap itago at ipinagbabawal na mailantad sa mundo. Pero tandaan, minsan may nakakawala.